mabagsik, matapang, matalino. Material man o spiritual na laban, kaya ni Pablo. So, itong bilin na ito, kayo nga, anak ko, magpakalakas kayo ng biyayang nasa kay Kristo. Dahil malapit na raw ang laban. Kailan niya sinabi malapit na laban? Itong taon na ito. Lumalaban na ba kayo talaga? May panlaban na ba talaga? Ayaw niyang gapi ng kaaway. Ano man paraan. Dahil ang unang laban na ito, basahin mo. Beso. Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo Ayunong 40 araw at 40 bilis ang nagutom siya. At ang manunukso ay matingat sa isa niya. ngayon nagutom siya. Nang hina siya. Dahil 40 araw, 40 gabi, hindi kumain at minom. Kaya akala ni Satanas, kaya lang niya. Si Jesus. Nagutom na kasi si Jesus, nandukay siya. Kaya hindi kumakain at uminom. At anong sabi? Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pagkutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. O, ano ibig sabihin yun? Pagkutos mo sa mga alagad mo na sila'y kumita ng salapi. O, see? Dahil inutusan niya, inutos sa yung mga batong buhay, kagalit pa Pablo, dahil siya unang naging bato. Utos mo kay Pedro, sabi, no, gawing tinapay ang mga batong ito. Anong sagot ni Jesus? Tatapat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Alright. Hindi lamang sa pera nabubuhay ang tao, kundi bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sino ang bibig ng Diyos? Nandun sa Matthew. Matthew ba yun? 6:33. Sila charge. Ito siya nabiling ko kanina. Juan 6:33. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay iyong bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. O, ano ibig sabihin yan? Banal na Espiritu ang tinapay ng buhay. Hindi material tinapay na gaya na ginagawa ng mga relihiyon. Sila ay pinagnegosyo nila ang pangalan ni Kristo at mayayaman na sila. Dahil sila ay daluko ni Satanas. Kaya ginagawa nilang pera ang kanilang mga membro o alagad. Ito yun. Yung pangatlong laban. Pangalawang laban. Nang magkagay, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay. Makamatisod ka ng iyong paa sa isang bato. Alalahanin nyo, ang maraming alagad ng Diyos na nagbigti, dahil sa kawalan ng sweldo. Dahil binibigay nila biyaya ng Diyos na walang bayad. Tinanggap nila walang bayad, binigay walang bayad. Nung walang magbigay ng pagkain sa kanya, binutog siya.
at marami nagbigti na anak ng Diyos. Pagbanyo. Kagaya ni Jonas. Ano sabi ni Jonas? Nagbibigti na di ba? Kaya puro utos. Wala namang makain. Anong ginawa ng Diyos? Dahil nahiga si Jonas doon sa gitna ng araw para matayo siya, para mamatay. Anong ginawa ng Diyos? Nagpatubo siya ng isang tikayon para matakpan si Jonas. Kasi pag nabilag na araw ni si Jonas, matuyo siya, mamatay. Kaya nagbibigti talaga. Noong nagbunga yung tikayon, inutusan ng Diyos ang uod para kainin yung tikayon. Pero nakita ni Jonas na malaki na. Pwede na siyang kainin. Pero yung uod na inutusan ng Diyos mismo para kainin yung tikayon, anong nangyari sa tikayon? Alam niyo tikayon? Opo, kung tawagin. Kinain ng uod at yung tikayon nalatak. Nung tingnan ulit ni Jonas, sira na yung bunga. Anong sabi ni Jonas? Mabuti pang mamatay. Nagbibigti si Jonas. Tandaan mo yan. Dahil sa puro utos ng Diyos. Saan man siya karoon, talagang mahirap ang mga misyon ni Jonas. Basahin. Anong sabi ng Diyos? Naghihinayang ka sa tikayo na hindi mo naman tinanim. Anong sagot ni Jonas? Ito na. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon at tinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon. Tuloy mo po. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod nang mag-umaga ng kinabukasan ay nasira at sinira ang alamang kikayon na anupat na tuyo. At sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Talaga nagbibigti na si Jonas hanggang kamatayan. Ano sabi ng Diyos? At sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanginayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Yun lang. Ito na mo. At hindi baga ako manginayang sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring hayop. So, maliwanag na si Jonas walang pag-ibig sa mga tao sa Nineveh. Dahil binalaan ng Diyos ang Nineveh na kanyang ilulunod. Papatay lahat ng mga tao sa Nineveh. Kaya lang, inutusan si Jonas para bigyan babala. Ayaw niya. Ano ibig sabihin yun? Pakialam ko sa mga tao. Basta iligtas ko sarili ko. Kasi, kayo ba ay ganon? Hindi po. Wala kayong pakialam sa mga tao. Samantalang ang Diyos ay habag na habag sa mga tao makasalanan. Awang-awa sa mga tao makasalanan na pinapatay niya.
Tayo naman, hindi kumikilos. Tayo ba gaya ni Jonas na nagbibigti na? Dahil wala tayong pag-ibig sa ating kapwa. Dahil ang batas ay bago. Ano sabi ni Jesus? Isang bagong batas ang isang bagong utos. Ang sinasabi ko sa inyo na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Agay ni Jonas, hindi niya iniibig ang kapwa niya. Basta iniibig niya sarili niya. Hindi iligtas niya sa gutom. Pero ang Diyos naman ay gumawa ng paraan. Dito lang mo. Juan 13:34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, Sige, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. makilala ba na tayo anak ng Diyos? Kung wala tayong pag-ibig sa isa't isa, wala tayong pakialam sa isa't isa, sasalita tayo ng walang kabuluhan mga bagay, yung pagtatalo-talo na sinabi ng Pablo kay Timoteo, sasalita na walang kabuluhan. Ano yung mga walang kabuluhan na salita? Yung mga bagay na sinasabi nyo madalas na wala kayong pera, wala kayong gasolina, sira ang motor ko. Mga salitang hindi mapapakinabangan, Yan ang masalitang hindi maaaring pakinabangan ng tao. nakikinig. Tuloy mo, Timoteo. Okay, balik tayo kay Timothy. Sa 3. Kasi tapos na tayo dun sa... Tama, 3 na. Makipagtis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawan ni Kristo Jesus. Si Jonas, ayaw niya magtiis sa hirap dahil wala siyang pagkain, nagbibigti na nga siya. Ito mo, Kumbaga parang walang sweldo. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, bakit? upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. Ano, nakikita ni Jonas na maraming mayayaman, maraming pagkain, nakain ka sa aircon, nakain ka sa malapalasyong tahanan, gusto niya ganun din. Isang alagad ba ay ganon ang turo ni Pablo o Panginoon? Hindi niya tinuro ng ganon sa mga tao. Kaya na sinabi na kay Pablo, dahil pinapasok siya sa Damasco at salitain ng mga alagad kung gaano maraming kahirapan na titisin niya sa harapan ng mga tao. Yung templong maganda. Kaya nung napunta doon sa Efeso, doon sa 119 ng gawa. Ilang taon ang laban ni Pablo doon sa mga Katoliko Romano na gumawa ng revolto. 2 taon na pakikibaka, pakikidingma na katuwiran. Dahil ang sabi ng mga Romano Katoliko, dito kami nabuhay at dito kami yumaman. Hindi namin pwedeng iwanan ang hanap buhay na ito. Sabi yung mga Katoliko. Kaya si Pablo, matagal na paglawan doon sa Efeso. Hanggang sa hindi niya tinalo, iniwanan niya Efeso. Tignan nyo. Natis ba ninyo yun? Basahin ko po. Sige. Mula po sa Gawa 19:25. 24 muna po. Sapagkat may isang taong nagngangalang Demetrio, panday pilak, na gumagawa ng maliliit na dampanang pilak ni Diana, ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanapbuhay sa mga panday, na sila'y kanyang tinipon pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa, at sinabi, mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa hanapbuhay na ito, at inyong nakikita at naririnig na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asya,
ay nakaakit ang Pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay. See? Yun ang laban. Rekulto. Pinaglaban ni Pablo yung katuwiran ng Diyos na sampayin siya sa Espiritu. Ayun na, sumapa sa Espiritu, sumasapa sa rekulto. Kaya, ano sabi yung Demetrio? Dito tayo, maman, hindi natin pwedeng iwanan ang hanap buhay na ito. Kaya hanggang ngayon, iniwanan ba ang Katoliko ang revolto? Hindi. Hulugan pa rin eh. So, ang laban ay tuloy-tuloy pa rin. Sino ngayon papalit kay Pablo? Dahil ni Timoteo na pinili niya upang ipalit sa kanya. Desisyon. Ikaw nga anak ko, makipag-is ka sa akin ng kahirapan. Dahil ko naman kay Kristo, di ba ganon? Ito na yung mamuwasan doon sa Timoteo. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay di naalubilo sa mga bagay ng buhay nito upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. Ano yung mahilbilo? Hindi nahahalo sa kaugalian ng lakad ng tao, kundi lakad Espiritu. Dahil yan ang sinabi niya sa Roma 8:14. 8:4 pala. Upang ang kailingan ng kautusan. Upang ang kailangan Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na magsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. lumalakad pa tayo ng ayon sa Espiritu. Ilang beses na nagsabi ang Espiritu na ating dapat lakarin. Inaliba ba natin yung banal Espiritu o pinaniwala natin ang utos ng Espiritu? Alright. Dahil yung Espiritu, yan ang inutusan ng Diyos sa Iglesia na tagapagturo ng lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng mga ginawa ni Kristo. Di ba ganon? San Juan 14:26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. See? Meron pang Espiritu ngayon na nagpapaalala sa mga sinabi ni Jesus? Meron. Maliban sa Espiritu, mayroong substitute ang banal Espiritu. Nandun sa San Juan 14:15 at 16. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa mga tuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Paano mo makilala ang isang tao kung siya ay maka-Diyos o hindi? Pag sumasa inyo, gano'n. Kagaya ng ginawa ni Nicodemo. Paano niya nakilala na Jesus ay ginagamit ng Diyos? Pagkat Kundi siya walang nakikinig makagagawa. ng Ebanghelyo at nabuhusan ng tubig ng Espiritu. Basahin pa. Sige. Juan 3:1. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat wala makagagawa ng mga tanda na yung ginagawa, maliban akong sumasa kanya ang Diyos. Paano nakilala? Si Jesus ay nagmula sa Diyos sa mga bagay niyang ginagawa. So, hindi ba, inutusan din tayo sa Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa.
para matupad yung sinabi ni Pablo. Doon sa Galacia 4:19. Maliliit kong mga anak. Tama ba? Teka lang. Muli kong pinagdaramdam sa panganganak. Hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Ano yung mabadha? Maglarawan sa inyo si Kristo. Kaya pinakikita ni Pablo kay Timoteo, ni Kristo nagtiis ng kahirapan sa pagpapalagan ng Ebanghelyo. Kaya nung sumikat siya, dinadala sa kanya ang mga may sakit at lahat ng karamdaman. At mga lupo. At sila'y pinagkagaling niya. Naghanap ba sa ating panahon? Naghanap ba natin siya? Opo, marami naman Opo. dinadala dito. Yung iba nga, pinagsawa na sa ospital. Eh. Oo nga. Pero may maninira dyan. Wala kayo? Marami. So, hindi ba sabi ni Kristo? Sa Matthew 6:1, kayong alam ng kanan mo, huwag mo ipaalam sa kaliwa mo. Anong verse ba Di yun? ba sa'yo? Matthew 6. Ha? Matthew 6. Matthew 6:1. Tama ba? Lagyan mo ng tanda. Teka lang. Ang alam ng kanan, Huwag mong ipaalam sa kaliwa mo ang alam ng kanan mo. Dahil maraming markis dito. Uwa. Ismoso, maninira. Pag hindi niya naintindihan ang salita, ito. papasukan siya ng demonyo. Yan ang sabi ni Jesus. Kaya unawain ang bumabasa. Matthew 6 ba? Basahin ko na ba? Sige. Mateo 6:3. Datapwat Mateo pagka 6:3. ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ano ibig sabihin nito? Ang nangyayari sa gulo ng iglesia, huwag mong nilalabas sa kaliwa mo. Ah, ganun pala. Lalo ng mga baguhan. Dahil yan ang kondisyon na marami. Ano ha? Dapat kung ikaw ay O ano ang alam ng kanan mo, yung pangyayari sa huwag iglesia, mong huwag ibabalik ilalabas. sa kaliwa mo. Ito ba ibig sabihin nun? Hindi nyo. Nagkakalabayan dito. O, ano sabi ni Pablo? Anumang salitang mahalay ay huwag lalabas sa iyong bibig. Mahalay ba yun? Ang paninira ba ay mahalay? Opo. Dahil ang kariyan ng kabahabaan din sa kanya sarili, hindi manatili. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo, magmahalan kayo upang makilala ng mga tao na kayo'y aking mahalaga. Amen? Uwa. Wala. Pero ba pag-ibig sa isa't isa? Meron. Nangyari lang yun. Meron. Meron. Nakangiti pero may pangil. Alright. Ibig sabihin, may natitira pang pag-ibig. Ito na mo, ito mo to. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Oh, tinalihagan na naman ha. Kahit na basketball, walang foul, walang technical foul ang gagawin mo. Talagang normal na laro. Sport lang, Walang sport. daya, walang pandaraya. Yan ang iglesia. Parang nakipag-basketball, pero gumagawa siya ng technical. Counted. Not counted. Hindi ba yung player na yun ay ba disqualified? Apo. Oo. Ganyan ang iglesia. Ang traidor ay Masibak. masisibak dito. Nasira na eh. Sinong traidor dito? Taas ang kabay. Walang akin.
Pero kilala ko yan. Ginagawa na pinagbabayaran. Pero hindi ko sasabihin. Mm. Pero kung pipilitin nyo ko, sabihin ko rin. Naalipin siya. Mm. Abo ka ni Jesus. Alam niya kung sinong Judas eh. Tanong sila ng tanong. Sino po ang taksil sa amin? Yung pakakainin ko sabi niya ng basang tinapay. Nung pinakain niya yung basang tinapay, Ay, wala. ano nangyari? Wala nang ano. Pumasok agad si Satanas. Ano sabi ni Jesus? O ngayon, gawin mo na ang plano mo. Madali. So, si Satanas, ay si pala si Judas, may plano siya. Pansarili, hindi pang para sa samahan. Ano plano niya pansarili? Nasilaw siya sa salapi na open ni Satanas doon sa Matthew 4. Sasarilinin niya yung pera. Nasilaw siya sa salapi. Kaya sino ngayon mga taksil kay Kristo? Yung nagpapayaman sa pangalan ni Kristo. Sino sila? So, anong gagawin natin ngayon? Huwag tayong humiyaw ng malakas. Pigilin natin ating bibig. Paano manalo si Kristo kung di natin ilawan ang kanyang katuwiran? Pero kung gumagawa ka ng kalapastakan, gaya ni Judas, hindi magwagi si Kristo. So, tuloy mo yung Timoteo. Tuloy ang Timoteo. Ang magsasaka na nagpapagalay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Ayun. Talinghaga na naman. Yung nagpatagal sa iglesia, yan ang unang makabahagi sa pakinabang. Kaya, dahil hindi bawal ng tatanggap ng pera sa mga tao kung kusang loob na ibinibigay. Dahil nung kami mag-usap ng Panginoon, hindi raw maaaring hindi ako hihingi o tatanggap ng biyaya. Kahit na isang kusing lang, pwede na. Alam niyo, isang kusing, kalahati na isang pera, pwede na. Ay kung 1,000 ang ginabot mo, kalahati kusing. Magkano kinita mo? 500. No? Finish ko yun. Hanggang sa panahon nito, na ako'y isang kusing lang ang tatanggapin ko bilang abuloy. Dahil yan ay talagang abuloy, inilaan ng Diyos yan para sa iglesia. Saan ang galing yun? Bigyan nyo sa akin ng sa 10 bahagi ng kamalig upang may pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon. Basahin. Malakias 3:8. 8. Kaya lang, hindi ko ginagawa yan. Gis pala, Gis. Basahin ko na pa. Sige. Dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kagaya na sinabi ni Pablo, doon sa Gawa, Kapitulo 9, magbibigay na hindi napipilitan, kusang loob, para ang Diyos naman ay papalitan niya yun. Kagaya.
At sa Korinto. loob na 50 taon. Pangalawang Korinto. 9. Gawa. Ready. Pangalawa. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Yes. O, Korinto. Pangalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. O dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Umpihan mo sa uno, ah. Ano ba? Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga buloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahandang isang taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok ng lubhang marami sa kanila. Ano ibig sabihin yan? Naikayat ang maraming tao na magbigay ng abuloy dahil sa ginagawa ng mga taga-Akaya. Sumunod naman ang buong iglesia para saan? Doon sa mga naglilingkod sa Diyos sa Macedonia na walang hanap buhay. Yan ang ginagawa ni Pablo. Humingi siya ng abuloy doon sa mga taga-Macedonia na naglilingkod araw at gabi at walang makain. Kaya yun at tinutustusan ni Pablo. Ibasahin. Datapwat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito. Na ayon sa aking sinabi, kayo'y mga kapaghanda. Baka sakaling sa anumang paraan kung magsirating na kasama ko ang ilang taga-Macedonia at kayo'y maratnang hindi nangahanda kami upang huwag sabihin kayo ay mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Iniisip ko nga ang kailangang ipamanhig sa mga kapatid na mga unang pumarihan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una. Yung abuloy na yan, taon-taon, yung tinatawag na Check, parang gano'n. tax. Tax. Eh ngayon, nasaan napunta yung tax? Napunta sa gobyerno. Pinahagi ng patay ng 10%.